Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan yung sentro nitong low pressure area sa layong 260 kilometers kanluran ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. So nananatiling malit yung tsansa na nasabing LPA na maging bagyo at nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na kung saan nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang areas rin ng Southern Luzon. Samantala, itong area ng Extreme Northern Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot naman ng shearline at itong silangang bahagi ng Luzon as well as silangang bahagi ng Visayas makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. For Metro Manila and the rest of the country ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan ngayong araw. Sasamahan yan ng mga usual thunderstorms throughout the day, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas as of 5 a.m. pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa mga seaboards ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw for the next 4 days, so starting tomorrow, araw ng Martes, magpapatuloy nga yung paggalaw nitong low pressure area sa may Sulusi, generally westward. So possibly by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. So possible, mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area na ito. So improving weather conditions over most of Visayas and Mindanao. Gayun pa man, magpapatuloy yung mga kaulapan at yung mga kalat-kalat na thunderstorms sa may Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. So over central and eastern sections ng Visayas at Mindanao, pati na rin itong areas ng Bicol region, mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, dahil sa epekto naman ng shearline, magpapatuloy naman yung mga pag-ulan dito sa area ng Batanes at Cagayan. So, mataas ang tsansa ng pag-ulan na ating inasahan over these areas. So, usually yung convergence ng ating hangin o yung mainit at malamig na hangin. So, for the next few days, ito yung ating weather system na kailangang tutukan ng pansin dahil posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon. So, sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, no? So, for the rest of the country, including Metro Manila, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather conditions ang ating inaasahan. So, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. So, for most of Metro Manila and the rest of the country, ay partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Pero nandiyan pa rin yung mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms throughout the day. So, inulit ko po itong low pressure area, low chance na maging bagyo within the next 24 hours. Gagalaw generally westward or west-northwestward patungo dito sa West Philippine Sea. So, by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan na kung saan patuloy itong gagalaw, papalayo sa ating bansa at mababawasan yung mga pag-ulan over most of Visayas and Mindanao.